Hindi kayo nagtatrabaho para kayo yung mamatay. Kaya huwag niyong pahirapang sobra ang inyong sarili. Hindi natin pahihirapan ang ating sarili kung humihingi tayo ng gabay sa Diyos. Diyos ko, gabayan mo po ako. Bakit lagi akong galit? Bakit lagi akong naiinis? Bakit ang aking dibdib parang puputok? Ang aking isip parang sasabog? Tayo'y nalilito, laging nag-aalala. Mayroong isang babae, lumapit sa akin dito sa Canada. Nakita niya ako. Mabuti na lang, kilala ko kayo. Bakit? Tagal ko na kayong hinahanap. Ano bang problema mo? Kasi po, Father, ako'y isang nurse. 40 years old na ako, hindi pa ako nagkaka-boyfriend. Hallelujah. Nagkamali ka ng pinuntahan. Sabi niya, Father, hindi naman ganun ang ibig kong sabihin. O ano bang ibig mong sabihin? Baka naman, Father, pagdasal mo akong magka-boyfriend at sana magka-asawa dahil ayaw kong tumandang dalaga. Ayaw ko namang magmadre. O sige, i-pray kita. Sabi kong gano'n. Nung i-pray ko na, nakapikit, no? Biglang, ay, Father, sandali. Naalala ako. Ano yun? Pa yung naalala ng babaeng ito. Sabi niya, parang alam ko na kung bakit walang nandiligaw sa akin. Ibahin mo na lang ang prayer. Ano kaya itong prayer na ibahin? Sabi niya, i-pray mo na lang ako, Father, na ako'y pumayat. Dahil may katabaan. Demanding. Ay walang nanliligaw, ako'y heavy. Sabi ko, sige. Sabi ko, Diyos ko, babaeng ito. Sabi ko sa kanya, hindi pa ako nakaka-encounter ng ganyang prayer. Magdadasal ako, sabi ko, sa Blessed Sacrament. Hintayin mo ako. 1 oras ako doon. Ginawa kong 2 oras. Sabi ko, sana paglabas ko, wala na ang babae. Dahil hindi ko alam ang sasabihin ko. Baka ako'y magkamalit akong anong sabihin ko sa kanya. Anyway, after 2 hours, lumabas ako. Nandoon pa. Diyos ko, nandiyan ka pa pala. Sabi niya, oo, Father, alam mo naman, I'm very desperate. I'm really need your prayer. Dahil, Father, sabi ko naman, ayaw kong tumandang dalaga. O sige, sabi ko, Panginoon, ano po ang sasabihin ko sa babaeng ito? Hindi, ang Diyos naman sinagot, no? Kinrosan ko siya at sinabihan ko, Ma'am, don't eat too much. Huwag kang kumain ng marami. Ay, sabi niya, salamat, Father. After 1 year, bumalik ako sa lugar, nakalimutan ko na yan. Hindi ko naman maalala sa dami. Dito, mas marami kaysa dito ang umaten. Tapos sabi sa akin, may isang babaeng lumapit. Sabi niya, Father, do you remember me? I said, no. Who are you? I'm Ami, the one that asked you to pray over last year. Sabi, ikwento mo ano nangyari. Oh, Father, you won't believe this. After you pray over me, every time I eat, I remember you. And I lost my appetite. Sabi niya, Father, ikakasal na po ako. Naman. Alam mo, kahit saan ako pumunta, sinasabi kong istoryang ito. Dahil God wants to help us. Kaso lang, wala tayong time makinig. Wala tayong, alam mo, communication is so important. Ako noon may kapatid ding umalis. Siguro ito yung mga istorya ng inyong buhay. Kung paano ang communication, nauubos ang inyong pera sa loan. Nauubos ang inyong pera sa cellphone. Noon kahit magkano, inagtitipid
makatawag lang sa Philippines. Nagtitipid. Yung tiyan matitiis. Pero yung pakikipag-usap, hindi kayang tiisin. Oo. Ganyan din ang Diyos. Sana ganun din tayo sa Diyos. Na kaya nating tiisin ang lahat, makausap lang siya. At pagka kinausap natin siya, gagabayan tayo. Sasabihin sa atin ang dapat natin gawin. Hindi magbago na. Alam naman natin ang mali at tama. Wala pa akong nakitang tao na hindi alam ang mali at tama. Hindi lamang lumalakas ang loob na gawin ito. Dahil hindi naririnig ang Diyos. Ang sabi ng Diyos na huwag kang mag-alala, lakasan mo ang loob mo. Magtiis ka ng konti. Huwag kang bibigay. Alam yan sa atin. Nagkamali ang desisyon. Kumapit sa patalim. Nagsisisi ngayon dahil sa mga maling desisyon noon. Pero ngayon iba na. Malapit na tayo sa Diyos. May Panginoon na. Huwag kayong matakot. May awa ang Diyos. Hindi tayo pababayaan. Lalong-lalo na kung rinig natin ang kanyang sinasabi na hindi kita pababayaan. Huwag kang mag-alala. Ang ganda niyan. At yan ay sasabihin ng Diyos katulad nga ng sinabi ko sa ating mga Katoliko, ang misa ay hindi sa mga may sakit ang ulo, masakit ang tiyan, masakit ang balikat, hali kayo. Sa ating mga Katoliko, iba, may lalim. May kahulugan. Ang bawat kilos, galaw at salita na nangyayari sa misa. Dahil nandito ang Panginoon. Siya ang nagsasalita. Alam niyo, habang ako'y nagsasalita, ramdam ko pumapasok ito sa inyong mga puso. Amen. Ito'y magiging simula ng inyong pagbabagong buhay. Mapapatawad ninyo ang inyong sarili. Luluwag ang inyong dibdib. Lilinaw ang inyong pag-iisip. Lalakas ang inyong loob. Titibay ang inyong kapit sa Diyos. Amen. Yan ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Siguro hindi na tayo ulit magkikita o sa isang taon na lang. Pero itong binitawan kong mga salita, dahil sa kapangyarihan ng Espiritu Santo, babago ng inyong buhay. Amen. Magiging dadaloy ang kanyang grasya sa inyong lahat. Kasama na rin pagdaloy sa inyong pamilya. At ang oras na ito ay hindi nyo makakalimutan dahil dumaloy at dumating ang sandali kung saan ang kanyang pagpapatawad ay inyong mararamdaman. Tinawag kayong lahat ng Diyos sa hapong ito. It's not by coincidence. It's by God's plan. Plano ng Diyos. Plano ng Diyos upang kayo'y maging isang bagong tao. May bagong inspirasyon. Pumapasok sa inyong dibdib ang mensahe ng pagpapatawad. Pumapasok sa inyong dibdib ang mensahe ng pag-asa. Ang mensahe ng inspirasyon, ang mensahe ng kapatawaran, ang mensahe ng pagmamahal niya. Ramdam na ramdam niya. Lalaki, babae, walang sinisino ang Diyos. Kaya tanggapin natin ng buong puso. Pagpasalamat sa Kanya at yan na ang pagpapala sa araw na ito. Ipagdasal natin ang isa't isa. Amen. Sumasampalataya. Salamat sa iyo, aking Panginoon.
mamahaling iyas ni gintong nilugod. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at tinangkin lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng mapapagkaloob. Mamahaling iyas ni gintong nilugod. Salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at tinangkin lubos. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng mapapagkaloob. Mamahaling iyas ni gintong nilugod. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng mapapagkaloob. Mamahaling iyas ni gintong nilugod. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko, nawa ay gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa aking hinihiling. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng mapapagkaloob. Mamahaling iyas ni gintong nilugod. Di ko akalain ako ay binigyang pansin. Ang tanging tulad ko dapat mahalin. Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Hindi makaya ng mapapagkaloob. Mamahaling iyas ni gintong nilugod. Ang tanging dalangin, O Diyos ay tanggapin.